Good morning po sa ating Panginoon at sa ating lahat na naririto ngayon sa ating simbahan. Tayo po ba ay na-bless ng Lord sa buong linggong nagdaan? Amen. Kaya po tayo naririto ngayon, magsasama-sama tayo magpuri at magpapasalamat sa Kanya. Kaya lahat po tayo ngayon ay tumayo at lumagay sa presensya ng Diyos sa pananalangin. Ama naming Diyos, dakilang Diyos, napakabuti mong Diyos, Panginoon. Salamat na sa araw na to, Lord, muli po kaming magkakapatid sa pananampalataya ay tinipon mo, Lord, upang magsama-sama, Panginoon, na purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Ama, sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, Lord, na makita namin ang aming mga kapatiran na malalakas, ay pagpapala na po ito sa aming lahat, Panginoon. Nagkakaroon kami, Lord, ng palakasan ng aming mga espiritu, Lord. Tunay, Lord, na totoo ka sa mga sinasabi mo sa aming, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Sa bawat pagising namin, Panginoon, salamat sa buhay na taglay-taglay namin, Panginoon. Pagkat habang kami nabubuhay dito, Panginoon, tunay na Ikaw ang aming sasambahin, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Lord, na nagiging gabay namin sa paglakad namin dito sa mundo, Panginoon. Tunay na ang bawat salita na natututunan namin, napapakinggan namin, Panginoon, nadarama namin, Lord, ang pagmamahal mo sa amin. At dahil dito, Lord, you are changing us from glory to glory, Panginoon. Maraming salamat, Ama, pagkat nakikilala namin ang tunay na Ikaw, Panginoon, sa buhay namin. Patawarin mo kami, Lord, sa lahat ng nagawa naming kasalanan. Sinadya man, hindi sinadya, maliit man o malaki, Panginoon. Mga bagay na makabubuti para sa amin, Lord, at sa aming kapwa, subalit di namin nagawa, Panginoon, patawarin mo kami. At mga bagay naman, Lord, na masama ay nagawa namin, patawarin mo po kami, Lord. Ikaw po, Lord, ang maghari sa buhay namin, Panginoon. Sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang maging sentro ng aming buhay, Panginoon. Sa iyo lamang kami tumingin, Panginoon. Huwag kaming titingin sa kaliwa o sa kanan, Panginoon. Pagkat, Lord, Ikaw po ang dapat naming maging idolo sa buhay namin, Panginoon. Lord, alisin mo po kami sa mga pagkakasala, Panginoon. Alisin mo po ang pusong mayabang, pusong mainggitin, pusong magagalitin, pusong hindi marunong magmalasakit sa kapwa, Panginoon, pusong hindi mapagmahal, Lord. Baguhin mo po kami, Lord, at ibigay mo po sa amin, Lord, ang lahat ng bunga ng Espiritu Santo, Panginoon. Ang love, ang joy, ang peace, ang patience, ang kindness, goodness, faithfulness, and self-control, Panginoon. Maging ito, Lord, ang maging daladala namin sa buhay namin, Panginoon. Pagkat ito ang kaloob mo sa amin, Panginoon. Binigyan mo kami ng Espiritu Santo sa buhay namin. At nawa po, Lord, magbunga ito sa aming Panginoon. Makilala ka namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, ang mga kapitbahay namin, Lord, ang mga kaibigan namin, ang mga kamag-anak namin, ang mga naging guro at mga naging kamag-aral, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Nawa po, dumating ang araw, Panginoon, na sa pamamagitan ng pananalangin namin sa kanila, Lord, tagpuan ka rin nila, Panginoon. Huwag mo pong patigasin ang puso nila, Lord, pag dumarating ang mga salita mo, Lord. Matutunan kanilang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Lord, alam naming mahal mo ang mundo, Panginoon. Pinagkaloob ka ng Ama para sa aming lahat. Kaya, Lord, huwag mong hayaan ang mga mahal namin sa buhay pumikit nang hindi ka nila nakikilala, Panginoon. Nawa po, Lord, lahat po ay maligtas. Pagkat yan ang sinabi mo, believe in Jesus Christ and you will be saved,
you and your entire household. Nananalig kami, Panginoon, hindi kami nagsasawa na ipanalangin ng bawat isa, Panginoon. Nais namin, Lord, sama-sama kami dyan sa iyong kaharian. Magpupuri kami, Panginoon. At Lord, itinataas din namin ang mga kapatiran namin na ngayon na nasa banig ng karamdaman. Panginoon, ikaw ang nagsabi, by your stripes and by your wounds, we are healed, Panginoon. From the top of our head to the sole of our feet, Panginoon. Tunay na ang bawat sinabi mo, Panginoon, mangyayari at magaganap kung ito'y aming paniniwalaan sa aming mga puso, Panginoon. Pagkat, Lord, ikaw hindi Diyos ng kasinungalingan, Panginoon. Diyos ka ng katotohanan. Ang mga salita mo ay buhay at katotohanan, Panginoon. At habang ito'y binibigkas namin, Panginoon, nangyayari at nagaganap sa amin, Lord, healing upon healing, Panginoon, ang kailangan naming lahat, Panginoon. Pagalingin mo po kami, physically, mentally, spiritually, Lord. At ang mga may problema rin po sa financial, Panginoon, tinataas din namin, Panginoon. Pagkat ika'y hari ng lahat, Panginoon, hawak mo ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon. At ikaw din ang aming great provider, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. My God shall supply all our needs according to your riches and glory through Jesus Christ. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kaya, Lord, maraming salamat. Lord, special prayer po sa birthday ngayon ni Mima, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord. Pagalingin mo po siya, Lord. Maging birthday maging birthday wish po namin sa kanya, Lord, na ang kagalingan ay dumaloy sa kanya, Lord. Wala na pong sakit, Panginoon, kung ano man po ang problema niya, Lord, pagalingin mo po siya. Pagkat ikaw ay tunay na Diyos, Panginoon, naniniwala kami sa bawat salita, Panginoon. Pagagalingin mo po siya, Lord, at ikaw po ang magiging Diyos niya sa habang panahon. Salamat, Ama. Maraming salamat sa lahat ng mga naririto, Panginoon. Uuwi kami, Lord. Dala-dala namin, Lord, ang pagpapala na manggagaling sa iyo. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Sa pong mapagpalang umaga, tayo po ay magbibigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos dahil siya ay mabuti. Amen? God is good. And all the time. Purihin ng Panginoon. Sa pag-awit po natin ng unang awitin natin, batiin po natin yung mga kapatid natin sa kaliwa at kanan. Pwede po tayong umikot at ibahagi natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. At batiin po natin ang bawat isa ng isa pong maganda at mapagpalang umaga. Sige po, magkamayan po tayong lahat. We're going to give praise to Jesus. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him on the earth, praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, all the earth, praise Him. From the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. we're going to give you praise, Jesus. We
lift your name on high, O Lord. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. All the earth praise Him. From the rising of the sun And let His praise be heard from the east. let everything that has breath give praise to Jesus. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. From the rising of the sun, and let His praise, let's lift our voices to the Lord. To the west, to the south, and to the south. Rising of the sun, and let His praise be heard. From the east to the west, north to the south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. We give praise to Jesus. Let everything that has breath praise the Lord forever. Praise the Lord. We give you praise, Jesus, and we glorify your holy name. Ang sabi po sa banal na kasulatan, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Ikaw ang aming Diyos na dakila, ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba, Panginoon. We give you praise and we give you glory, Jesus. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. We give you our praise, Lord Jesus. We sing, Lord, our Lord, how majestic you are. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and sing. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. I give you my praise, oh Lord. We sing, I will worship you. I will worship. As we lift our voices to the Lord, I will worship you, Lord. We sing, and I will worship you. We will worship you, Lord.
declare your glory. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and sing. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. So I join with the earth and I give my praise to you. So I join with the earth and I give my praise to you. We give you our praise, Lord. Dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba sa aming pong mga buhay, kailanman hindi ka nagkulang, hindi ka nagbago, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Ito po yung aming pangahawakan, that you are the Lord of everything. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Sa lahat ng aspeto, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming trabaho, Panginoon, sa pag-aaral, patuloy kong maitaas, patuloy kong maluwalhati. And Lord, as we declare your Lordship in our lives, nawa patuloy na ikaw ang maghari, be the center of our lives, Lord Jesus Christ. Many times, Lord God, we decide for ourselves. Nakakalimutan namin, Panginoon, na sundin ang nais mo, ang kalooban mo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga puso. Ibinabababa namin ang aming mga sarili sa inyo. Kami, Panginoon, ng paggabay mo, Panginoon, at patnubay mo, Panginoon, na patuloy na ikaw ang maging Diyos, ang maging Hari, ang maging Panginoon ng aming mga buhay. We give you praise, Jesus. Sabihin po natin, You are Lord, You are Lord, You are Lord of everything. Jesus, You're Lord of everything. You are righteous, You are holy, Righteous and holy. You are full of mercy and truth. Jesus, You're all of everything. Cover me with the blood from Calvary. Give me eyes of faith so I can see all that's in my heart. I give to you.
are Lord, you are Lord of everything. Jesus, you're Lord of everything. You are righteous and holy, full of mercy and truth. Jesus, you're Lord of everything. Jesus, you're Lord of everything. Jesus, you're Lord of everything. Thank you for being our Lord. We are here, Lord, standing before your holy presence. We stand in awe of you, Lord, of your power, of your greatness, of your love, of your never-ending love, Lord God, and of grace. Awitin po natin sa ating Panginoon. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. And who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. We sing, I stand in awe. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. Sabihin po natin, you are beautiful beyond, so beautiful for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. And who can grasp your infinite width? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful, so beautiful, majesty enthroned above. I stand. We sing to Jesus. We stand in awe of you, O Lord, and I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due,
I stand and I stand. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. We give you glory, Jesus. We praise you, O Lord. We glorify your holy name. Hallelujah. Ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. Purihin po ang ating Panginoon. Napakabuti po nang tayo po ay umaawit sa Panginoon. Dahil habang inaawitan po natin siya, damang-dama natin ang presensya niya sa buhay natin. Salamat po sa lahat ng mga ginagamit niya upang magpuri tayong lahat sa Kanya. At ngayon po, ihanda po natin ang ating mga sarili sa lalong ikalalago natin sa Kanyang salita. Tayo po ay makikinig ng Kanyang salita ngayon. Igalang po natin, irespeto po natin ang salita ng Diyos. Habang ipinipreach, makinig po tayo. Kaya tawagin na po ang ating magbibigay ng mensahe, ang ating mahal na pastor, Pastor Melvin Bisna. Pwede po ba kami manalangin pa? Sige pa. Panginoong Diyos, maraming sa buhay ng aming pastor, Panginoon. Tunay nga po, Lord, nagsisikap sila, Lord, upang kami madala sa iyong lahat, Panginoon, ng walang bahid, Panginoon. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Alam namin their labor in the Lord will not be in vain, Panginoon. Alam namin na may gantimpala sila, Lord, pagdating namin dyan sa inyong kaharian, Panginoon. Salamat po sa buhay niya, Lord. May mga heart's desire niya siya, Lord, na nawa po, Lord, ay mangyari at maganap. Salamat po sa lahat ng makikinig. Salamat sa mga puso, matatabang lupa na tutubuan, Lord, ng mga salitang ito, Panginoon. At ang salita mo po itong Lord ay magiging gabay namin sa paglakad namin dito sa mundo, Panginoon. Hindi kami mamamali, Lord, kung ang sinusundan namin ay ang mga salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong panalangin. Salamat sa Diyos. Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin, gayon din po sa ating mga kapatiran na tutunghay po sa atin via online. Purihin ang Panginoon. Napakabilis po talaga ng araw, dumadaan lang ang araw ng tayo ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. And today, June 30, this is the last day of month of June. And sabi nga po, di ba po, last 2 weeks ago or 2 Sundays ago, we celebrate our 32nd church anniversary. Kaya nga po kanina, talagang napakabuti ng ating Panginoon, napakasarap umawit sa Diyos. Kasi isa ho doon sa ating inawit kanina, yung I Stand in Awe, isa ho yan sa mga kinakanta ng ating simbahan nung tayo nag-uumpisa pa. Way back 1992. Ano po ako nun? Kagagraduate lang ho namin ni Pastor Archie ng high school. Oh, nakita ko, kinukompute nyo na yung edad namin. Ako po, 48 na po ako. 48 na po yung habag at grasya ni Lord suma sa akin. Kaya tunay nga napakasarap magpurit, magpasalamat sa Diyos.
Totoo po yan, yung kinikwento nga po ni Pastor Titus, nung 1992, sa mga 1992 to 1993, pag nagpre-praise and worship po tayo, ang gamit pa po nun is yung karaoke, na parang isang malaking box. Tapos ang gamit po namin nun, cassette tape. Siguro karamihan ng mga kabataan dito, hindi na inabot yon or maaring nakita nyo yon sa internet. Kaya nga dati, pag kumanta ka, at maganda ang boses mo, ang sasabihin sa'yo, ganda ng boses mo, bakit hindi natin yan i-tape? So, dalawa meaning, either i-tape yung bibig mo kasi hindi maganda ang boses mo, or i-record sa cassette tape yung boses mo. At totoo po yun, side A, with lyrics, side B, -1. Tapos, nakakahon ang praise and worship sa tape. Kasi pag natapos ang tape, tapos na. Pero purihin ng Panginoon, yung awitin na ating inawit na yon, dahil sa kabutihan ng Diyos, sa bawat isa, nangungusap siya na kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hanggang sa natapos nga po yung tape, natatandaan ko po, natapos na yung tape, pero nagpatuloy ang simbahan, ang mga kapatiran na umawit ng I Stand in Awe of You. A cappella. Kaya doon na-challenge si Pastor Chito na dapat talaga live tayo. Kasi pagka-tape, nakakahun tayo doon eh. Pag nag-umpisa na, tapos kailangan magaling pa yung nagpipindot. Kasi pag sumenyas yung song leader na, kumbaga i-play mo na, i-play niya na. Tapos pag natapos yung isang kanta, isasalang niya naman uli yung panibagong tape. Kaya tingnan niyo po yun, Pero God is good all the time. Tayo po, live po tayong nag-worship ngayon. At kung ano ang takbo ng Holy Spirit, kung ano ang takbo at saloobin natin at ang pangungusap ng banal na Espiritu sa song leader, naiaayos ho natin. Kaya nga palakpakan po natin ang ating Diyos. At bukod po doon sa natandaan ko sa sinabi ni Pastor Titus, at isa sa natutunan ko, yung nagbabaon ho nito. Kasi pag may ganito po pala, ready mag-preach ng almost 2 hours. So parang napatingin kayo sa mga relo nyo. Wag ho kayong mag-alala. Nakikita ko naman po yung relo. At ready rin po ako. Subukan ho natin ngayon. Purihin ng Panginoon. Sabi nga po, sa itong buwan ng Hunyo, it is a long month celebration po tayo. And purihin ng Panginoon, ako po nagpapasalamat kasi ito po yung pagkakataon na ang inyong kapatid ay nabibigyan ng pribileyo na maatasan na magbigay ng salita ng Diyos at magdala ng mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa ating tema ngayong taon ay krus ni Jesus, kabanalan, runong, ugnayan, at sigasig. Sabi nga po sa Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Bukas po, July 1 na. Amen po ba? At sa makalawa, July 2. At yung mga susunod, July 3. Ang bilis ho ng panahon. Next Sunday po, ang topic na ho natin ay ugnayan. Purihin ang Panginoon sa second quarter na nagdaan, binigyan tayo ng karunungan ng Diyos upang maunawaan kung sino tayo, kung ano tayo sa Panginoon at kung ano ang kalooban niya sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya ngayong umaga, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa matatagpuan po sa aklat ng Lucas. Bago po natin basahin, tayo po muna ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay tinipunin ninyo sa isang hangarin, Panginoon, ng bawat isa sa amin na mapapurihan ka,
mapasalamatan ka at higit sa lahat, masamba ka namin, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami po ay dinakon ninyo dito sa aming bahay-sambahan nang nasa maayos sa kalagayan at kalusugan. Maging ang mga kapatiran po namin na makakapanood nito via online, salamat po sa buhay nila, Panginoon, at nagagamit po namin ang teknolohiyang ito sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, ang mga bawat salita mo na aming mababasa, mapapakinggan, ay manatili ito sa aming mga puso't isipan at higit sa lahat, Panginoon, maunawaan po namin ang nilalaman nito. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende at humingi ng karunungan, katalino at abilidad upang maipahayag ko ang mga salita mo, ang mensahe mo sa bawat sa amin ng may katapangan at higit sa lahat, may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Lucas 5:1 hanggang 11. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nasaksihan ng napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Parang tayo po ngayon nagkakaisa at sama-sama na makikinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Ibig sabihin, doon sa baybay, ilayo ng konti, naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Kung sa panahon mo kaya natin ito, no, baka ang tone of voice ni Simon diyan na, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, sige, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kung titingnan po natin dito sa ating binasa sa verse 5, magdamag silang ng isda, wala silang nahuli, pero nung sinabihan sila ng ating Panginoong Jesus sa pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli, despite the fact na magdamag silang ng isda at wala nga nahuli, sinunod pa rin nila. Bakit? Kasi ang ating Panginoon ang nag-utos sa kanila. Sa panahon po iyan, sa bungad na verse, sinabi po doon, napakaraming tao ang sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Meaning, nakarating na sa kanila ang balita, ang mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pinapakita dito ni Simon na alam niya ang mga himalang ginawa na ng ating Panginoong Jesus, kaya hindi siya nag-alinlangan at tumugon siya rito at sinabi niyang, ihuhulog ko ang mga lambat dahil sinabi po ninyo. Andun yung kanyang pananampalataya at paniniwala na may mangyayaring himala. Parang sa atin po, di ba po, sa panahon ho natin ngayon, hindi na ho natin personal na makikita physically ang ating Panginoong Jesus. Pero nananampalataya tayo na mapangyayari ang mga pangako niya. Amen po ba? Bakit po? Kasi nakikita natin, nababasa natin, at nakikita natin sa mga kapatiran natin kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Patuloy po tayo. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Take note. Upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka.
magdamag na nangisda, walang huli, kaya nililinis ng mga lambat. Pero nung sinabi ng ating Panginoong Yesus na magpalaot, ihulog ang lambat, sumunod sila. At ito ngayon, tingnan niyo po, nang makita iyon ni Simon, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nakita niya sa kanyang sarili na hindi siya deserve. Hindi niya deserve yung pagpapala na kanilang natanggap. At nananampalataya siya at naniniwala siya na ang Panginoong Jesus ay siya ang Mesayas na magliligtas. Kung titingnan po natin, yung pagpapala na ibinigay sa kanila, talaga namang halos lumubog pa ang kanilang bangka. Ibig sabihin, talaga nag-uumapaw ang pagpapala na nagmumula sa Diyos kung tayo ay susunod sa Kanya. Patuloy, nagilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan sa mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Basahin po natin, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ngayong umaga, ang tema po ng ng mensahe ng ating Panginoon ay ang pagsunod kay Jesus at pamumuhay kasama niya. Sabihin po natin sa katabi natin, pagsunod kay Jesus at pamumuhay kasama niya. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi po madali. Sabi nga nila, di ba? Pagka naging Kristiyano ka, parang mas lalo nadodoble ata yung pagsubok. Isang magandang example po dyan, yung ating kapatid sa pananampalataya, si Senator Manny Pacquiao. Kasi from the time na siya ay na-born again, doon na nag-umpisa na siya ay nagtatatalo. Kaya nga di ba sinasabi pa nung mga umuusig sa kanya na, ikaw kasi, sama-sama ka dyan sa mga born again na yan, yung mga pastor. Sabi pa nung nanay niya noon, na ang iingay sa bahay ni Manny Pacquiao, ni Manny, kasi nga pinagpre-pray, kumbaga ang iingay daw, tapos may mga pag-uusig pa na pera lang naman ang kailangan sa iyo niyan. Pero purihin ng Panginoon, ako po, talagang masasabi ko po na genuine po yung pagtanggap po ni Senator Manny. Kasi nakita mo sa kanya yung humility, kahit na siya na yung 8th division na naging champion sa boxing, hindi ho nating nakitang pinagmalaki niya yon. Sa mga lahat ng huling laban niya, di ba po, grabe nga ho yung mga binibitawang salita ng mga kalaban niya. Pero siya humingiti lang, katwiran niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Bagamat hindi man siya, hindi niloob ni Lord na manalo siya nung yung pinakahuling laban niya, may mensahe ang Panginoon doon. Kasi nga, di ba po, sa buhay ho natin, kung tayo po ay aasa lamang sa ating kakayahan, talagang hindi ho natin pwedeng sabihin na laging panalo. Darating at darating ang time, i-humble tayo ni Lord, may mensahe doon na talagang baka hindi na talaga dapat lumaban. Tayo po, minsan naiisip ko, sa aking kumpanyang pinapasukan po kasi, every year may target na magtayo ng ganito kadami. Minsan natatanong ko rin sa sarili ko, hanggang kailan kaya? Hanggang kailan kaya titigil yung kumpanya aking pinapasukan na magtayo ng mga branch? Parang iniisip ko tuloy, kung ikaw isang bilang Kristiyano, parang lumilitaw ang dating, parang walang kakontentuhan. Pero may wisdom din na binigay si Lord. Na siyempre, ang isang kumpanya, maging dito sa atin, dito po sa mga kapatiran na may negosyo, di ba po, ginagamit yan na daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Minsan, naiisip natin na masyado mataas ang ambisyon natin na mapalaki ang negosyo, pero
ginagamit yan ni Lord upang maging daluyan ng pagpapala sa mga empleyado. Di ba po, pagka nag-umpisa ka ng maliit na negosyo, usually ang una mong hinahire dyan, kundi mga kamag-anak mo, mga kaklase mo, or kaibigan mo. At hanggang sa lumalago yun, magugulat ka na lang, grabe yung pagpapala. Parang kulang na lang, maging katulad ka rin ni Simon. Anong gagawin mo? Magtatawag ka. Bakit? Kasi lulubog na yung bangka, punong-puno na ng isda. So, kailangan pong ma-share yung blessing na ito. Ang pagiging Kristiyano ay mahirap at dahil ito sa lahat na kinakaharap nating mga matitinding laban sa buhay at sa maraming bagay na kailangan nating gawin para sa ating pamilya, sa trabaho o sa eskwela. Kaya nga, nakakatukso minsan na pumunta sa iglesia nang hindi makikibahagi sa mga gawain at iba pang mga aktibidades ng iglesia. Ibig sabihin, yes, attend ako ng Sunday, pero parang ayoko nung umattend ng prayer meeting. Ay, okay na ako ng Sunday. Minsan may ganyan po yun. Hindi, sige, anniversary attend. Pero ako pa nananampalataya at naniniwala na ang bawat isa ho sa atin dito, talagang taus-pusong nagsimba. Amen po ba? Maaring may mga pagkakataon, baka nahila lang ng magulang, or naitulak, or na-corner ng kapatiran, kaya nagsimba. Pero wag mo kayong mag-alala kung kayo man ho yun, may kalooban ng Diyos kung bakit ho kayo naririto ngayong umaga. Tignan natin ang buhay ng mga disipulo kung paano lumago ang kanilang ugnayan kay Jesus habang ibinubukod niya sila at tinawag na sumunod sa Kanya. Ano ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus at pamumuhay kasama niya? Una, ang pagdidisipulo ay nagsisimula sa pagtawag sa atin ni Jesus tungo sa Kanyang sarili. Sabi po, ang pagdidisipulo ay nagsisimula sa pagtawag sa atin ni Jesus tungo sa Kanyang sarili. Sabi po sa Lucas 5:10, gayon din sina Santiago at Juan na anak ni Zebedeo at mga kasoso ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Nabalitaan na malamang ni Simon na kilala din bilang si Pedro at ang iba pang mga disipulo ang tungkol sa ating Panginoong Jesus sa mga himalang Kanyang ginawa. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, natawag doon, naimarites na yung mga dating ginawa ni Lord eh. Kumbaga, nakarating na sa kanila yon na alam nila na merong isa na naririto ngayon na gumagawa ng himala at nagpapatungkol at nagpapakita na siya ang Mesaya. Naniwala sila na siya ang ipinangakong Mesayas, ang banal na Diyos. Isang natatanging pribilehiyo na malapitan si Jesus habang ginagawa niya ang kanyang paglilingkod. Pagkatapos umakyat sa kanilang mga bangka at tulungan silang makahuli ng napakaraming isda. Inanyayahan sila ni Jesus na sumunod sa Kanya at makisa sa Kanyang paglilingkod. Ito ang pagkakataon nila na makilala si Jesus. Parang tayo po, naririto tayo kasi tayo po ay pinili at tinawag ng Diyos at patuloy nating makikilala ang ating Panginoon sa pakikinig at pag-aaral ng Kanyang salita. At higit sa lahat, makiisa sa Kanyang paglilingkod. Ang bawat isa ho sa atin dito, hindi po ang pastor o song leader o yung musician ang worker. Lahat ho tayo dito ay lingkod ng Diyos sa Kanyang ministeryo. Ito na ang pagkakataon nila na makilala si Jesus kung sino siya at kung ano ang magagawa niya at makita kung paano maisasakatuparan ang pangako ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Personal silang inanyayahan na malapitang sumunod kay Jesus.
At ang iba pa sa kanila ay pinili talaga na maging mga apostol niya. Sabi nga po sa aklat po ng Lucas 6:13, sabi dito po, kinaumagahan tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariot na naging taksil. Tulad nito, ang pagtawag sa atin na maging disipulo ni Jesus ay isang tawag na makipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, lagi po nating naririnig yan, pinapaalalahanan ho tayo ni Pastor Archie, at palaging nababanggit yan. Tayo po, yung ugnayan ho natin sa ating Panginoong Jesus, personal. Nagagamit po ang ating simbahan upang ang ugnayan na ito ay patuloy na lumago. Ibig sabihin po, hindi ho yung pagsanib dito sa Feast of Harvest o sa anumang simbahan ang makakapagligtas sa atin, bagkus yung ating personal na ugnayan, yung personal na pagtawag ho sa atin ng Diyos. Kaya po, tinawag tayo na ating Panginoong Jesus upang mapalapit sa Kanya. Ano ang naging dahilan ng desisyon mong sumunod sa Kanya? Alam ko po na ang bawat isa ho sa atin dito, maaring sa umpisa tayo ay natulak, nahila ng ating magulang, kaya ho tayo naririto. Pero alam ko, at ako'y nananampalataya na kumilos ang ating Panginoon sa buhay natin, individually, at doon natin nakilala, at doon natin nakita na, oo nga, salamat Panginoon kasi dinala mo ko rito. At dito ko nakita kung sino ka sa buhay ko. At totoo naman po yan, di ba po? Ako po, tatandaan ko po noon, elementary pa lang po, may nagba-Bible study na po sa bahay po namin sa MFBC po noon. Pero ilang taon na lumipas, naunawaan ko lang yung pagtawag sa akin ng ating Panginoon na dapat ko siyang kilalanin bilang isang Panginoon at sarili kong tagapagligtas nung pag-graduate ko po nung high school. Naikwento ko na ho sa inyo to na bigla talaga ang tinanong ng isang youth leader, ikaw ba pag namatay ngayon, alam mo ba kung saan ka pupunta? Ang sagot ko, oo, sa langit. Kasi nagsisimba ako uma-attend ako dito sa mga youth fellowship, sabi kong ganun. Then doon niya ipinaliwanag at doon ko naunawaan. Kasi nga, yung mga panahong yun, kaya lang naman din ako sumasama doon, kasi buong pamilya kami nagsisimba. Tandaan po natin, nung araw kasi, di ba po, ang value sa tinuturo sa atin ng mga magulang, na talaga sumunod ka sa iyong mga magulang, andun yung paggalang. Kahit na alam mong boring, kahit na nakakatamad gumising ng umaga, no choice ka, babangon at babangon ka. Bakit? Kasi, nasabi ng magulang mo, bilang anak, susunod ka sa magulang. Ano po yung pangalawa? Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa Kanya, nang higit pa sa anumang bagay. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa Kanya nang higit pa sa anumang bagay. Karamihan po na nagtatrabaho po sa atin dito, ang rest day lang ho natin, isang araw sa isang linggo. Maaring iyan pa yung araw mismo ng linggo. Kung titignan ho natin, yun na nga lang yung araw na pahinga ko Pero, purihin ang Panginoon. Kasi naririto kayo. Bakit po? Kasi may pagpapahalaga kayo sa Diyos. May pagpapahalaga kayo sa gawain ng ating Panginoon. Sayang yung oras, ilalabas ko na lang to para kumita pa. Pero hindi andito ka ngayong umaga kasi alam mo na ang pagpapahalaga sa Diyos ay mas higit pa dapat sa anumang mga bagay. Verse 11, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, naiwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Tumugon ang mga disipulo sa paanyaya ni Jesus nang walang pag-aalinlangan. Sabi dito, matapos silang maitabi ang mga bangka sa pampang,
Ano ho laman ng bangka, di ba, mga isda, halos lumubog sa ganung kadami. Ngunit, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Kung isipin ho natin, grabe, nag-uumapaw na nga yung huli nila eh. Posibleng yun na rin yung pinakamaraming huli nila. Simula no sila nangingisda. Kung sa panahon ho natin, napakalaking na ho nun, kita na ho nun, o benta, di ba? Pero iniwan pa rin ho nila. Kasi nakikita siguro nila, or nakikita nila, at nananampalataya nila na higit pa ang ibibigay sa kanila ni Lord pag sila ay patuloy na sumunod sa Kanya. Tumugon ang mga disipulo sa paanyaya ni Jesus ang walang pag-aalinlangan, binigyan diin pa nga ng ibang mga ebanghelyo na iniwan nila agad ang kanilang mga bangka upang sumunod sa Kanya. Mateo 4:20, noong di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Hindi ko sinabing iniwan yung mga lambat, pero bit-bit nila yung mga banyerang isda at sumunod kay Jesus. Ibig sabihin, lahat-lahat. Kung titingnan ho natin sa panahon ho natin ngayon, parang pambihira naman, ang hirap pala sumunod kay Jesus, Pamilyadong tao ko eh. Maraming umaasa sa akin. Parang wala sa katwiran. Kumbaga sa panahong iyon, ang pangingisda, halos iyan lang po ang alam na gawain o gawin ng mga disipulong tinawag na ating Panginoon. Kung wala ito, hindi sila magkakaroon ng matatag na hanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Ngunit sa isang salita ni Jesus ay iniwan nila ang lahat. Nakita at nakatuon sila hindi sa kung ano ang maaring mawala sa kanila, kundi kung sino ang maaari nilang makamit. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesus. Ang kaligtasan ng kanilang espiritu, ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kung itatapat kay Jesus ang lahat ng mga bagay, ang ating mga pagnanais na ma-promote sa trabaho, pagnanais natin na mapagyaman tayo sa trabaho, pagnanais natin na ang negosyo natin ay lumaki na lumaki, o kaya yung pagnanais o ang ating mga pangangailangan, ang lahat ng ito'y mawawalan ng kahalagahan. Hindi madali ang sumunod kay Jesus, ngunit siya ay karapat-dapat na sundin. Ano nga ba masabi ng Lucas 18 rito? Sabi po dito, sinabi naman ni Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Period. Sa panahon kaya natin ngayon, lalo na kung sumusunod ka sa Diyos, pinapahalagahan mo ang kanyang mga ministeryo, pinapahalagahan mo ang pagsunod sa kanya, baka sa atin hindi ho period yan eh. Baka pag sinabi ho natin yan, tignan nyo po, iniwan na namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Baka naman ho, mahirapan kami yan. Meron pa ho akong pinag-aaral. Meron pa ho akong kailangang ayusin. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Tandaan ninyo, kapag iniwan ninuman ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito. At sa panahong darating, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Ano ang sinasabi ng talatang ito tungkol sa pagpapahalaga kay Jesus at sa kanyang kaharian ng higit pa sa anuman o sinuman sa buhay natin? Kung matatandaan niyo po, kung di po ako nagkakamali, 10 years ago, 2014, ang tema po ng ating simbahan ay unlad. Ano po ibig sabihin ng unlad? Unahin natin lamang ang Diyos. At ang verse po na na binigay sa atin ng Diyos noon ay ang Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban.
at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung babalikan ho natin ito sa mga legalistic, parang, kapatid, sinasabi mo ba na iiwan ko talaga yung pamilya ko? Talaga bang kailangan kong iwanan yung trabaho ko? Kailangan ba talagang puro sa church lang ako? Sabi po dito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kalooban ho ba ng Diyos na talagang literal na iiwan ho natin ang ating pamilya? Kalooban ho ba ng Diyos na talagang ang mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin ay iiwan natin para lang masunod ang ating Panginoon? Pero may kadugtong po at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. It is a personal dealing po sa atin na ating Panginoon. Kaya nga po meron ho ilan sa atin dito tinawag na magpastor. Meron ho ilan sa atin dito tinawag na mamuno ng isang ministry. Meron ho ilan sa atin dito na tinawag ng pamunuan ng Board of Elders. Meron ho sa atin dito na tinawag upang pamunuan ng isang gawain. Maaring sa panahon ho ngayon or sa oras na ito, baka ang pagtawag ho sa atin ngayon ay attendee. Pero hanggang kailan tayo magiging attendee? Kaya nga po talagang we encourage everyone na dumalo sa mga gawain ng ating Panginoon. We encourage everyone na hindi lamang yung pagdalo at ang pinaka-importante ay yung wag mawala yung ating mga personal na devotion natin. Na kung kailan tayo na lamang mag-isa sa kwarto, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, manalangin tayo. Kasi personal ang dealing sa atin ng ating Panginoon. Maaring gagamitin ni Lord ang ating simbahan para mas lalo nating maunawaan ang pagtawag niya sa atin. Maaring gagamitin ang kapatiran para mas lalo nating maunawaan na oo nga, kailangan ko talagang sumunod sa Diyos. Kaya lang nakakalungkot kasi minsan talagang nililiteral ho natin lahat ng bagay. Natatandaan ko nga po, meron pa nga hong nagsabi na, huwag nyo nang kantahin sa church yan kasi baka mamaya tumawid nga sa ilog yan, hindi naman marunong lumangoy yan. Baka mamaya tumawid nga sa apoy yan. Masusunog yan. Kasi nga masyado tayo nagiging legalistic. Natatandaan niyo po yung awitin na yun. Di ba? Ano yung awitin na yun? Yung dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Ako nga, hindi pa nga dumadaan sa apoy, sunog ni. Di ba? Yun po yung sinasabi natin na masyado tayo naging legalistic. Pero kung titignan ho natin, mangungusap po ang Diyos sa atin Bibigyan niya ho tayo ng karunungan upang maunawaan natin ang mga salita niya sa atin. Ilang beses inuulit na yan ni Pastor Archie. Wala na ho tayong maririnig na may bubulong-bulong ho sa atin. Even yan din ho ang turo sa atin ni Bishop Celso. Malalaman mo na nangungusap sa iyo ang Diyos sa mga salita niya, sa mga nakikita mo sa paligid niya. May wisdom na ibibigay sa atin. Kung titignan ho natin, 2014, yung unlad. Hindi ho natin, kumbaga hindi ho umunlad yung church or hindi ho umunlad yung mga kapatiran noong mismong taon ho na yun The following year, ilan ho yung mga kapatiran natin dito na nagkaroon ng sasakyan? Ilan ho dito yung mga kapatiran natin na nagkaroon ng tahanan na masasabing magiging kanila? Ilan ho dito yung mga kapatiran ho natin na sa trabaho, sunod-sunod ang promotion. Yung mga anak nila nag-e-excel sa school. Natatandaan ko nga po, ang panalangin po natin nun sa prayer meeting po, di ba?
Hindi ho tayo nananalangin na, Lord, pagalingin niyo po. Ang marching order na binigay sa atin, Pastor Archie, no, pag tayo nanalangin, ipagpasalamat lang ho natin. Magpasalamat ho tayo. Lord, maraming salamat. May sakit man ang aking magulang, purihin ka, Panginoon. Lord, may pangangailangan man kami, pero maraming salamat kasi kayo ang Diyos na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Talagang puro pagpapasalamat. Siguro, si Lord talagang naano sa atin, no? Para na, kumbaga, natuwa siya sa atin. Bakit po? Kasi kahit hindi pa binibigay na, or kahit na hindi niya pa binibigay, anuman ang pagsubok na ating pinagdadaanan, may kalungkutan man, pero andun pa rin yung pagpapasalamat. Kamakailan lang, sana man kayo nakakita, kaya talagang ma-differentiate nyo yung born again sa hindi born again. Pag pumunta ka sa burol, pag hindi nakakakilala or hindi pa kumikilala sa Diyos, sasabihin nung kamag-anak na matayan, hindi kasi siya lumaban. Iniwan niya kami biglaan. Pumunta ka sa burol ng born again. Yung mismong may bahay pa, nakangiti, pati welcome ka pa, parang hindi mo tuloy maisip, paano ba approach ko rito? Lalapit ba ako dito na nakangiti? Magmumukha ba akong malungkot para lang maiparamdam ko yung pakikiramay? Pero purihin ng Panginoon, no? Kaya minsan nami-misinterpret ho tayo mga born again, lalo na pag nagsama-sama sa ganyang gawain, na ang saya-saya pa daw natin. Sino ba naman ho hindi magiging masaya? Dahil alam naman ho natin ang patutunguhan ng ating kapatid. Minsan nagtaka pa nga sila, bakit ganun daw ang pagbati? Di ba tayo, yung congratulations, graduate na si kuya, graduate na si daddy, graduate na si mami. Kasi iyon ang minimiti natin, yung buhay na walang hanggan. Pero sa mga hindi po nakakakilala, talagang grabe yung paghihinagpis. Nakakalungkot, may mga pagkakataon pa nga na parang sinisisi pa nila yung kanilang sarili, bakit ganito, bakit ganyan. O kaya sinisisi pa nila ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ano po yung pangatlo? Sinusunod natin si Jesus bilang isang komunidad. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sinusunod natin si Jesus bilang isang komunidad. Kuwang-kuwang ko na ho si Pastor Titus, no? Ito po yung pangatlo sa 10. Sabi po dito sa 11, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Bangamat ang paanyayang ibinigay ni Jesus sa mga naunan niyang disipulo ay personal, malinaw na ito rin ay pangkomunidad. Sa kabuuan ng paglilingkod ni Jesus, kasama ang kanyang mga disipulo, magkakasama silang sumunod sa kanya at gumawa ng mga bagay. Ang paglalakbay nila kasama ni Jesus ay isinabuhay nila sa isang komunidad. Tayo po dito sa Peace of Harvest Christian Ministry, isa ho tayong komunidad ng mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi din pa po, no man is an island. Hindi ho tayo talaga natin kakayanin kung wala rin ho tayong pakikipag-fellowship sa mga kapatiran. Kapatid, kayo na lang dumalo dyan. Introvert ako mahiyain ako. Alam niyo po, yung pagiging introvert po, ano rin ho yan, meron din ho silang passion na makipag-fellowship. Bagamat minsan bilang mo yan, mga 3 hanggang 4 lang. Pero, pag ang topic doon sa kanilang komunidad o kaya doon sa fellowship na yan, yun din yung kanyang passion, yung introvert to, hindi yung nagiging introvert yun. Ang taas ho ng energy nun. Kasi andun yung alam niya na, ito yung hilig ko. Or ito yung passion ko. Kaya nga po sa mga ministry head, sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, kailangan alamin din ho natin, ano nga ba ang mga passion ni kapatid? Bakit nga ba hindi siya umaaten? O baka mamaya, ang passion niya pala, mag-cross-stitch. Ba't hindi natin gawin? Isang fellowship, mag-cross-stitch tayo, one
yung 101. Ano yung project nyo? Cross-stitch nyo yung mga memory verse ninyo. Di ba po sa mga kalalakihan, ganun din. Alamin natin, ano ba yung mga parang common ground ng mga kalalakihan para mas lalo tayong ma-involve natin yung iba. At ganun din sa mga kabataan. Kaya hindi ako naniniwala na pag-introvert ay hindi umaattend. Hindi po. Introvert in a way na pag sa malaking gathering, mabilis humina yung kanilang energy sa pakikipag-fellowship. Pero once na nakita nila or na-tap natin yung passion nila, magulat ho kayo. Baka sabihin nyo, si kapatiran pala, ganun pala yun. Tatahit-tahimik, pero ano pala siya? Kumbaga, masarap din pala kakwentuhan or ang sarap niya rin palang kasama. Marami ka ring wisdom na matututunan sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Nakita nila kung paano makitungo si Jesus sa bawat isa sa kanila at kung paano tumugon sa bawat isa ang ating Panginoong Jesus. Kahit ang mga aral na itinuro ni Jesus sa kanila ay isang karanasan na sama-sama nilang pinagdaanan, ang pagsunod kay Jesus ay isang paglalakbay na bahagi ng paglalakbay ng iba. Sa atin po, kung tayo tatanungin, paano ito naging totoo sa buhay natin? Ano ang natutunan natin sa pagbabahagi natin ng inyong buhay or ng ating buhay sa iba pang mga tagasunod ni Jesus? Kaya nga po, importante din ho talaga na paminsan-minsan meron din hong nagte-testimony po sa atin. Kasi iyan din ho yung isang magbibigay kalakasan sa atin na magpatuloy sa gawain ng Diyos. Dito, kung titignan ho natin ang bawat isa ho rito, napakadami ho nating mapupulot na wisdom sa buhay po ng mga kapatid ho natin na naririto ngayon. Kaya nga po, di ba may mga pagsubok tayong pinagdadaanan at yung pananampalataya ho natin na tayo ay hindi iiwan at pababayaan ng Diyos at nang ito ay ating malampasan, di ba excited tayong i-share yan? Bakit? Lalo na, pag nakita mo yung isa mong kapatiran, ay ang pinagdadaanan, nadaanan mo na. Kaya importante na talaga nakikipag-fellowship po tayo. Importante na andoon pa rin yung pakikipag-ugnayan natin sa ating komunidad na kinikilusan, lalo-lalo na po dito sa simbahan. Kasi dyan ho natin, ako po, isa ho sa akin na natutunan ko sa pag-attend sa mga fellowship. Minsan, tamad na tamad kang umattend, pero pag-attend mo doon, may wisdom na binibigay si Lord. Nag-share yung kapatiran, nagkataon naman na yung testimony niya, yun yung pinagdadaanan ko. So, nandun yung encouragement. Kaya nga po, di ba, every time na meron tayong pagsubok, pray tayo. Hanggat maaari, dapat meron ho tayong prayer partner. Bukod dun sa asawa natin, kunyari, sa kalalakihan, o meron tayong prayer partner para masabi natin. Hindi dahil para ipag-pray ho tayo, kasi maaring siya ang gagamitin ni Lord para palakasin ang ating kalooban na, anak, hindi naman kita iiwan Kumbaga, may pagsubok man dumating sa iyo, mapagtatagumpayan mo yan. Basta magtiwala ka lang. Sabi nga nila ng mga Gen Z rito, di ba, trust the process. So tayo ganun din. Kaya nga tama lamang na pag may ginawang kabutihan sa atin ng Diyos, i-share ho natin yan. Hindi ho yan pagmamayabang. Iyan po ay pagbibigay ng isang patotoo na buhay ang Diyos. Minsan makikita natin may matindi tayong kakaharaping gastusin. Andiyan na padating na si Judith, di ba po? O kaya merong mga medical procedure, pero hindi, magtiwala ka sa Diyos. Bakit? Inalaw niya yan Ibig sabihin, binigyan niya ng pahintulot yan na mapangyari sa atin. Tayo ang napili ni Lord na yung pagsubok na yan ibigay sa atin. Ibig sabihin, malalampasan natin yan. Kung tayo ay magtitiwala at patuloy na susunod sa ating Diyos. Recap po tayo. Sabi po dito, pagsunod kay Jesus at pamumuhay kasama niya.
Tinuro sa atin dito na ang pagdidisipulo ay nagsisimula sa pagtawag sa atin ni Jesus tungo sa kanyang sarili. Pangalawa, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa kanya nang higit pa sa anumang bagay. At pangatlo, sinusunod natin si Jesus bilang isang komunidad. Kaya nga po, sabi po sa tema po natin ngayon, krus ni Jesus, kabanalan, runong, ugnayan, sigasig. Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa ating pagtatapos, Mateo 28:19-20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. May pangako ang Diyos. Pero sa bawat pangako ng Diyos, merong premise. Ano yung premise? Pagsunod. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na nagdaan, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na nagpaalala sa amin, Panginoon, na kami ay patuloy na sumunod sa inyo at mamuhay kami ng kasakasama ka. Hindi man po namin kayo kasama physically, pero spiritually, alam po namin, Panginoon, kayo po ay aming kasakasama. Emmanuel, God is with us. Kaya Lord, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, kami po'y nananalangin na sa araw-araw na darating pa sa aming buhay, kung inyong loloobin, Panginoon, sa marami pang taon na kami mananatili dito sa mundo aming nilalakaran, patuloy, Lord, na magamit niyo po kami, Panginoon, bilang isang buhay na patotoo na wala ka pong pinabayaan sa iyong mga anak. Patuloy po kami, Panginoon, na sa inyo lamang pong nagtitiwala at patuloy, Lord, na ang aming dalangin ay patuloy na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kababaan ng kalooban, Panginoon. Dahil wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa aming buhay. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo rin po kami ng pusong mapagpatawad, gaya po ng pagpapatawad niyo po sa amin sa papangitan po ng aming Panginoong Yesus. Kaya Lord, patuloy po kaming magpupuri at magpapasalamat at sa inyo lamang po sasamba. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa bawat sa amin, sa pagpapaalala niyo po sa amin na ano ang aming gagawin bilang iyong mga anak. Patuloy na sumunod at mamuhay ng kasakasama ka. Sa aming komunidad, sa Peace of Harvest Christian Ministry, patuloy, Lord, na ikaw ang maitaas at ikaw ang maghari. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Natin ang ating pumangkalop, tayo po muna ay manalangin. Sige po. O dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng aming pong mga tinatangkilik. Lord, you are our great provider. You are our good shepherd, and we shall not want. We just want to praise you and thank you, Lord, na hindi niyo po kami pinagkukulang sa lahat ng aming po mga pangangailangan.
At dalangin po namin sa umagang ito na ang banal na Espiritu tuloy na magbukas ng aming po mga puso na kami, Panginoon, maging generous sa inyong mga gawain, maging daluyan ng iyong biyaya at pagpapala. At Father God, amin pong ipinapanalangin at inudulog ang lahat ng mga negosyo, hanap buhay ng mga kapatiran, patuloy na maging maayos, matatag, pang maging daluyan ng iyong biyaya, pagpapala. At sa lahat po, Panginoon, na tapat, magbibigay ng iyong kaloob sa umagang ito, Father, balik niyo po ito ng siksik, liglig, at umaapaw. Buksan niyo po ang mga pintuan, bintana, biyaya mula sa langit, sukat walang kalagyan ang bawat isa. Pagpalaan niyo po ang mga kamay, pagpalaan niyo din po, Lord, ang lahat ng mga kaloob na ito, patuloy na ito po, Lord, ay magamit po para po sa ikaluwalhati, ikalalago, at katatatag ng iyong gawain sa iglesyang ito. This is our prayer, Father, sa pangalan ng iyong anak. In Jesus' name we pray. Amen at amen. God is able to make all grace abound to you. God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, so that in all things having all that you need, you will abound in every good thing, abound, having all that you need, abound in every good deed, you will abound, you will abound in every good thing, abound, having all that you need, abound in every good deed, you will abound, so that in all things. Amen sa ating inawit. We will abound in everything. At ngayon po, salamat sa lahat ng nagbigay. Pinapanalangin po namin na magamit po ito sa lalong ikalalago ng ating simbahan. Tatawagin po natin ang ating mga birthday celebrants. June 30, Nanay Oring Bisda. Happy birthday, Nanay Oring. Alam ko nanonood ka. At si Sister Maribel Ray Buyanan. Nandito po ba sila? Si Nanay Oring, kahit wala siya, nasa online chat yan. Panalangin po natin. Meron pa. At sa July 2, Brother Chito Dumagit. Madami pa pala. July 4, Brother Raj de los Reyes. July 4 din po si Bon Luis Bautista. July 5, si Ninang Ellis Bisda. Melissa Bisda. Meron pa po. Wedding anniversary. Wala nang nakasulat. At kung may mga bisita po tayo, welcome na welcome po ang bawat isa. Tayo po ay manalangin, ipanalangin po natin sila kahit wala sila dito. Lord, maraming salamat. Tunay na may kagalakan ang aming puso, Panginoon, sa pagbati namin sa aming mga kapatiran sa kanilang kaarawan, Lord. Lord, alam namin, Panginoon, na pagpapalain mo sila. Ikaw ang Panginoon nila, Lord. Napakabuti mo, Lord. Lahat ng mabubuti, Lord, inilalaan mo sa mga lingkod mo, Panginoon. Salamat po sa mahabang buhay na ipagkakalob mo
at sa kagalingan, Lord, na hinihiling namin para kay Nanay Oring, Lord. Tunay nga po, Lord, Ikaw po ang magpala sa kanila, Ikaw po ang gumabay sa kanila, Ikaw ang magpagaling, Panginoon. Ikaw ang buhay nila, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat. Thy will be done, Lord, sa lahat ng buhay ng bawat isa. Kaya, Lord, papuri, pasasalamat, pagdakila ay sa tanging pangalan mo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pong mga announcements, every Wednesday po at 7 p.m. sa ating FB page, meron po tayong ginaganap na Bible study. Malaki po ang magagawa nito sa atin dahil marami po tayong matututunan. At kung every day po, meron pong prayer meeting sa umaga, 5 a.m. to 6 a.m. Gawin po nating way of life natin ang manalangin sa umaga pa lang. At ganun din po sa gabi, Friday, Saturday, and Monday po. Magpasalamat po tayo sa lahat ng binibigay sa atin ng Lord. Pagkat habang tayo nagpapasalamat sa Lord, lalo pa po niyang dadagdagan yung mga pagpapala sa atin. Kaya ngayon po, mayroon pong presentation ng ating dance ministry. Tinatawagan na po ang magpe-present. Let's clap. 1, 2, hey! I
Salamat po, Diyos, sa mga buhay ng kabataan na to. Alam namin, Lord, Ikaw ang magbibigay sa lahat-lahat ng pangangailangan nila sa buhay upang sa mga darating na panahon, sila'y magiging mga professional na rin. At Lord, tapos na po ang aming praise and worship at dadako na po kami sa pananalangin at benediction ng aming mahal na pastor. Salamat po sa lahat na nag-attend. Pagpalain po tayong lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon. Bago po tayo manalangin, muli po, announcement lamang po. Ayan, sa this coming July 7 po, ang presider po natin ay si Sister Jean. Ang ating prayer for tithes and offering po si Brother Greg. At ang ating flower bringer naman po ay si Ang Melendez family. At para po sa ating mga element bearers, kasi nga po, this is first Sunday of the month, si Brother Francis Cariaga, si Brother Jobel Seldura, Sister Crisel Initan, si Sister Sam Dumagit, si Brother Kenneth Luklukan, Sister Ashley Cariaga, Sister Hannah Bautista, at si Sister Jenny Rose Burdin. Hindi ko na lang sinabi na yung mga sumayaw dito, kayo yung element bearers. Ay, hindi pala kasama si Hannah doon. Kaya po rin ang Panginoon, tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Tayo po ay tapos na po ang ating gawain, pero bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, tayo po ay tumayo upang manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan, na kami, Panginoon, ay inyong kinausap sa inyong mensahe. Patuloy, Lord, na kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil patuloy, Lord, na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Nakita namin, Panginoon, ang kabutihan niyo po sa amin at patuloy niyo kaming tinuturuan sa araw-araw. Panalangin po namin, Panginoon, sa linggong paparating, loobin niyo po, Panginoon, na bigyan kami ng karunungan, katalino at kakayahan at abilidad upang magampanan po namin ang aming mga trabaho, Panginoon, sa linggong paparating. Ilayo niyo po kami sa anumang mga kapahamakan, maging ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming bibigyan ng kalakasan at patuloy ang aming mga puso, mag-uumapaw ang aming mga kagalakan dahil sa kabutihan niyo po sa amin. Patuloy, Lord, na dalangin din po namin, Panginoon, ang pag-uwi po nila Pastor Archie na manggagaling po sa Puray Christian Church, pagkaingatan nyo rin po sila at pagkalinisin ang kanilang daraanan at makauwi po sila na maayos at ligtas sa kanilang mga tahanan at darat na nila ang kanilang mga mahal sa buhay ng nasa maayos na kalagayan. Maging ang bawat isa na naririto ngayon, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, patungo sa kanya-kanyang pupuntahan o sa aming pag-uwi, ingatan nyo rin po kami, Panginoon, kasama ng mga makakahalubilo namin sa daan, ilayo nyo kami sa anumang mga disgrasya o kapahamakan at ma-enjoy namin ang araw na ito, Panginoon, na kasakasama aming mga pamilya at higit sa lahat, kasakasama ka po namin. Kaya Lord, sa aming pangwakas na panalangin, patuloy po namin pinangahawakan ang salita mo sa aklat po ng Bilang 6:24-26 na mapangyari po ito sa aming buhay. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po, Pastor Meg, at purihin ng Panginoon sa nataas po nating gawain. Kanina po nakita niyo yung mga tambourine dancers, may mga bagong members po doon. Ayan, kaya purihin ng Panginoon. At patuloy pa rin po kaming nananawagan sa mga yung mga nagnanais na maging miyembro ng music ministry. Baka kayo na po yun, huwag na po kayong magdalawang isip. Kung sa pakiramdam nyo, gusto ko talagang kumanta, gusto kong sumayaw o gusto kong tumugtog ng instrument. Sali po kayo
Kanina sabi ni Pastor Meg sa preaching, yung mga kapatid na introverts, akala lang natin dahil mag-isa lang sila or hindi siguro sila nabibigyan ng chance. Pero kapag napasama na sila, mga masasayahin ding tao yan, very lively, very energetic po yan. Sa mga Gen Z, yung mga nonchalant dyan, sali na kayo. Ayun, popurihin ng Panginoon at magkamayan po tayo bilang pangwak sa ating gawain at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless you all. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I join with the earth and I give my praise to you. God bless you, church. See you next Sunday. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I join with the earth and sing. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I join with the earth and I'll give my praise to you. Join me the earth and sing. The heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains they bow down before you. So I join me the earth and I'll give my praise to you. So I join me the earth and I'll give my praise to you. So I join me the earth and I'll give my praise to you.